May mga tao na hindi marunong magpahalaga, hindi marunong tumanaw ng utang na loob, hindi marunong magpakabuti sa mga taong mabuti sa kanila. Hindi dahil ganun talaga sila, kundi dahil hindi sila naturuan ng maaga. Hi everyone! Welcome back dito sa ating channel. Kasama niyo ang inyong one and only Mama Mia and panibagong linggo na naman. Siyempre, kahit panibagong linggo, paulit-ulit pa rin ang itsura ng inyong Mama Mia na nakikita ninyo ngayon. Anyways, bagong linggo, bagong mga kwento. And syempre, simulan natin sa kwentong ito na talaga naman, nako, tignan ko na lang kung ano magiging reaction nyo mamaya. Pero bago yan, nako, open naman po ng inyong Facebook mga accounts. And syempre, hanapin nyo ang Shop and Style sa inyong mga Facebook. Ayan po ang itsura ng kanilang Facebook page. Paki-subscribe, paki-follow, at syempre, abang-abang na rin kayo dahil araw-araw may pa-live po dyan. At syempre, mga legit talaga na mga produkto ang inyong makikita. Dahil alam nyo ba, sa store mismo nagla-live itong si Ma'am Rose Puno Perez. So alam na alam nyong legit, original. Kasi sa ibang bansa pa yan eh. Sa US of A pa yan eh. So ano pa bang ginagawa mo dyan? Paki-subscribe at paki-follow na. At syempre, wag na nating patagalin pa to. Eto na ang ating tampok na kwento for today dito lamang sa Dear Mama Mia. Marami ang nagsasabi na ang isang bata daw ay isang blank canvas. Wala siyang laman. Tayong mga matatanda ang merong obligasyon para lagyan ng laman ang kaniyang pagkatao. At kung sino at ano man siya ngayon, yun ay bunga ng mga nilalagay sa kaniya ng mga matatandang nakapaligid sa kanya. Dear Mama Mia, ako po si Melanie. 30 taon na ako ngayon at sa wakas, handa na po akong ikwento ang mga kasalanang matagal ko nang itinago sa sarili ko. Hindi po ito kwento ng isang mabuting babae. Hindi ito kwento ng isang ulirang anak. At lalong hindi ito kwento ng isang taong dapat tularan. Ito ay kwento ng isang batang lansangan na nabigyan ng pagkakataong magkaroon ng magandang buhay, ngunit halos sirain niya yun dahil sa kasakiman, kapalaluan, at mga maling desisyon. Sa tuwing naaalala ko ang nakaraan, parang nanonood ako ng pelikulang ayaw ko nang balikan. Pero kailangan. Dahil baka may isang taong makabasa o makarinig nito na nasa parehong landas na minsan ko ring tinahak. At baka sakaling maiwasan niyang ulitin ang mga pagkakamaling nagawa ko, Mama Mia. Hindi ko na po nakilala ang tunay kong mga magulang. Hindi ko alam ang itsura nila at hindi ko alam kung sino sila. Hindi ko alam kung buhay pa ba sila o matagal na akong kinalimutan. Ang unang alaala ko sa buhay ay hindi isang tahanan, Mama Mia. Hindi isang komportableng silid, hindi isang kama, kundi isang maduming bangketa sa kalye. 6 na taong gulang pa lamang ako noon. Nakabalot sa lumang karton ang katawan ko habang pilit kong nilalabanan ang lamig ng gabi. May ilang batang lansangan na kasama ko noon. Pare-pareho kaming marumi. Pare-parehong gutom at pare-parehong kaming walang ibang inaasahan kundi ang susunod na araw. Natuto akong mamalimos bago pa man ako natutong magsulat. Natuto akong tumakbo sa mga pulis bago ko pa natutunan ang multiplication table. Natuto akong magnakaw bago ko nalaman kung ano ang tama at mali.
Kapag walang nagbibigay ng limos, namumulot kami ng mga tirang pagkain sa basurahan. Kapag may natirang kanin sa fast food, para kaming nakakita ng ginto. Kapag may lumang tinapay na itinapon, ipinagpapasalamat na namin yon. Minsan, 3 araw akong hindi nakakakain ng maayos. Minsan, umiinom lang ako ng tubig para hindi ko maramdaman ang matinding gutom. At minsan, naiisip kong mas mabuti pang mamatay kesa sa mabuhay ng ganon. Pero bata pa ako, Mama Mia. At ang mga bata, kahit gaano kahirap ang buhay, nakakahanap pa rin ng dahilan para ngumiti. Naglalaro kami sa gilid ng kalsada, naghahabulan sa ilalim ng tulay. Nagtatawanan kahit wala na kaming makain. Dahil kapag sanay ka na sa paghihirap, nagiging normal na lang ito. Hanggang sa dumating ang araw na nagbago ang buong buhay ko, Mama Mia. Hindi ko tanda pero parang 9 anyos na ako noon. Mainit ang tanghali. Naglalakad ako sa gilid ng kalsada habang lumalapit sa mga sasakyan tuwing naka-red ang traffic light. May dala akong maliit na plastic na puno ng sampagita. Kahit isa lang po, paulit-ulit kong sinasabi sa mga motorista. May mga bumibili pero mas marami ang hindi. Nang araw na yun ay halos wala pa akong kinita. Kumakalamang sikmura ko. Nahihilo na rin ako sa sobrang gutom na nararamdaman ko. Kaya nang mag-green ang traffic light at nagsimulang umandar ang mga sasakyan, nagmamadali akong tumawid para habulin ang isa pang kotse. Hindi ko na napansin ang paparating na itim na SUV. Malakas ang preno, tumilapon ako sa semento. Parang umikot noon ang buong mundo ko, Mama Mia. Narinig ko pa ang sigawan ng mga tao sa paligid. May humahawak sa braso ko. May tumatawag sa akin na sa palagay ko ay mga kasamahan ko sa kalye. At bago pa man ako nawalan ng malay, nakita ko ang mukha ng isang babaeng hindi ko pa nakikita noon. Maganda siya, maayos ang kanyang bihis. At sa mga mata niya, nakita ko ang isang bagay na hindi ko alam na nag-i-exist pala noon, Mama Mia. Dahil kahit kailan, hindi ko naman yun naramdaman. Pag-aalala. Ineng? Ineng, ayos ka lang ba? Yun ang unang tanong niya sa akin. Hindi ko alam noon na ang simpleng tanong na yun ay ang magiging simula pala ng pinakamagandang bahagi ng buhay ko. Akala ko hindi ko na mararanasan ng ganon. Pero dahil sa tanong na yon, nasubukan ko, Mama Mia. Hanggang sa nagising na lang ako sa amoy na kakaiba. Parang amoy alkohol. Parang amoy gamot. Yun ang una kong napansin. Hindi na maingay ang paligid. Wala na rin yung mga busina ng iba't ibang mga sasakyan sa kalsada. Wala na rin ang sigawan ng mga sidewalk vendor. Wala na rin ang mga batang lansangan na kasama kong natutulog sa ilalim ng tulay. Dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko. Puti ang kisame. May kurtinang kulay asul sa gilid. May malamig na hangin na nanggagaling sa aircon. Ilang segundo akong nakatulala. Hindi ko maintindihan kung nasaan ako, Mama Mia. Hanggang sa may narinig akong isang boses. Nagising na siya. Paglingon ko, nakita ko yung babaeng tumulong sa akin kanina sa kalsada. Katabi niya ang isang matangkad na lalaki na may maamong mukha.
Pareho silang nakangiti sa akin. Hindi ko alam kung bakit pero lalo akong natakot noon, Mama Mia. Sanay kasi akong umiiwas sa mga matatanda. Kadalasan kasi kapag may lumalapit na matanda sa mga batang lansangan, may kapalit yun, Mama Mia. Minsan palalayasin ka sa tinutulugan mo. Minsan naman sasaktan ka. Minsan naman dadalhin ka sa kung saan. Yun ang sabi sa akin ng mga kasamahan ko sa kalsada. Sabi nila meron daw silang kasama noon na mga bata na bigla na lang nawala nung sumama sa isang matanda. Kaya naman sa sobrang takot ko ay otomatikong umatras ako sa kama. Parang hayop na natatakot makulong. Relax ka lang, iha. Malumanay na sabi ng babae. Hindi ka naman namin sasaktan eh. Tahimik lang ako. Pinagmasdan ko silang mabuti. Malinis ang kanilang mga damit. Mabango sila. May mga alahas pa, Mama Mia. Mukhang mayaman. Ibang-iba sa mga taong nakakasalamuha ko sa araw-araw. Anong pangalan mo? Tanong nung lalaki sa akin. Saglit akong nag-alinlangan kung sasagutin ko ba o hindi ang tanong na yon. Pero sa huli, sinagot ko pa rin. Melanie po. Nasaan ang mga magulang mo? Hindi ako agad nakasagot. Ilang taon na rin kasing walang nagtatanong sa akin ng tanong na yon, Mama Mia. Hindi ko alam kung ano ang sagot. Hindi ko alam kung may mama o papa pa ba akong buhay. Dahan-dahan kong iniiling ang ulo ko. Wala po. Nagkatinginan ng mag-asawa. Wala, ni isa? Kahit papa lang o mama? Muli akong umiling. Natahimik ang buong silid. Parang may biglang bumigat sa hangin. Anong ibig mong sabihin na wala? Tanong nung babae. Napakagat ako sa labi. Hindi ko na po sila nakilala. Mama Mia, nakita ko sa mga mata niya na parang may dumurog sa kanyang puso dahil sa sagot kong yun. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, may taong nalungkot para sa akin. Hindi dahil naaawa sila, kundi dahil parang nasasaktan silang makita ang isang batang katulad ko na mag-isa. Pagkatapos kong ma-discharge sa klinika, akala ko ihahatid nila ako pabalik sa kalsada. Pero hindi yun nangyari. Dun ka muna sa bahay namin habang nagpapagaling ka, ha, Melanie? Halos hindi ako makapaniwala noon, Mama Mia. Bahay? Hindi ko alam kung ano talaga ang itsura ng isang bahay. Hindi ko pa kasi naranasang tumira sa isang bahay. May mga lugar lang akong tinutulugan. May mga sulok lang akong pinagpapalipasan ng gabi. Pero bahay? Hindi ko alam kung ano ang pakiramdam na pumasok doon. Kaya nang sumakay ako sa kanilang sasakyan, para akong batang naligaw sa ibang mundo. Napakalambot ng upuan. Malamig ang aircon. At sa buong biyahe, hindi ako halos kumilos, Mama Mia. Baka kasi mapagalitan ako eh. Baka marumihan ko yung sasakyan nila. Baka bigla nilang sabihin na hindi pala ako pwedeng sumama sa kanila. Pero hindi nangyari yun. Mama Mia, nagtaka din talaga ako sa sarili ko nung mga panahon na yon. Hindi po talaga ako basta-bastang sumasama sa mga matatanda. Kapag may matatandang sumigaw sa akin noon, agad akong kumakaripas ng takbo. Pero ewan ko sa mag-asawang ito. Bakit parang magaan ang loob ko sa kanila?
Pagdating namin sa kanilang bahay ay halos mawalan ako ng hininga. Napakalaki nito, Mama Mia. May mataas na gate, may hardin, may fountain pa sa harap. At higit sa lahat, may ilaw. Maraming ilaw. Hindi katulad ng mga madidilim na lugar na kinalakihan ko. Pakiramdam ko noon ay nakapasok ako sa isang lugar na para lamang sa mga taong nasa loob ng telebisyon. Hindi para sa isang batang kagaya ko. Pagpasok ko sa loob ay mas lalo lang akong namangha. Makintab ang sahig. Mabango ang buong bahay. May mga malalaking upuan. May mga drawing pa sa dingding. May hagdan na paikot-paakyat sa ikalawang palapag. Hindi ko mapigilang tumingin sa paligid. Parang takot akong kumurap dahil baka mawala ang lahat sa harapan ko. Baka magising ako dahil panaginip lang pala ang lahat. Melanie, napalingon ako kay Ma'am. Hindi ko pa siya tinatawag na Mami noon. Naligo ka na ba ngayong linggo? Napahiya ako sa tanong niya, Mama Mia. Dahan-dahan akong umiling. Nakita kong napakagat siya ng labi. Hindi dahil nandidiri siya, kundi dahil parang nalulungkot siya. Napansin ko yun. At yun ang unang pagkakataon na may taong nalungkot para sa kalagayan ko. Dinala niya ako sa banyo at dun ko unang nakita ang pinakamagandang banyo sa buong buhay ko. May salamin, may shower, may bathtub na hindi ko pa kilala ang tawag noon. Parang eksena sa isang pelikula. Pagkatapos ay binigyan nila ako ng malinis na damit. Bagong damit, Mama Mia. Hindi nakaw mula sa ukay. Hindi pinaglumaan. Bagong-bago na para bang sinadya nilang bilhin yun para sa akin. At nang isuot ko yun, halos hindi ko na makilala ang sarili ko. Matagal akong nakatitig sa salamin. Parang ibang bata ang nakikita kong nakatingin sa akin. Hindi yung marungis na batang lansangan na nakikita lang ang kanyang itsura sa mga salamin ng kotse o salamin ng mga gusali. Hindi yung batang palaging gutom. Hindi yung batang walang kinalakihan na pamilya. Sa unang pagkakataon, nagmukha akong normal. At hindi ko napigilang umiyak, Mama Mia. Umiyak ako ng tahimik, ng mag-isa habang nakaharap sa refleksyon ko sa salamin. Kinagabihan noon ay sabay-sabay kaming kumain. At doon ako tuluyang nahiya. Punong-puno ng pagkain, yung malaki nilang mesa. May manok, may isda, may gulay, may prutas at may panghimagas pa. Para akong nasa isang napakalaking handaan. Pero ang totoo, Mama Mia, hindi ko alam kung paano ang kumain ng maayos. Sanay kasi akong nag-aagawan. Sanay akong nagmamadali. Sanay akong ubusin ang pagkain sa kamay ko agad bago pa ito maagaw ng iba. Kaya mabilis akong sumubo. Mabilis akong kumain. Parang may hahablot ng pagkain ko anumang oras. Hanggang sa maramdaman kong may tumulo sa pisngi ko. Luha ko na pala yun, Mama Mia. Hindi ko na napigilan. Napahinto ako. Nung tignan ko sila ay nakatingin pala sila sa akin. Pasensya na po. Mahina akong sabi. Hindi pa po kasi ako nakakain ng ganito eh. Tahimik ang buong mesa. At maya-maya pa ay tumayo ang babae at lumapit sa akin. Tsaka niya marahang hinaplos ang buhok ko. Hindi mo na kailangang magmadali, Melanie. Napaiyak ako lalo. Dito,
hindi ka na magugutom. Hindi niya alam, Mama Mia, na sa simpleng pangungusap na yon, may bahagi ng puso kong matagal nang patay ang unti-unting tila nabubuhay. Lumipas ang mga linggo. Pagkatapos ay mga buwan. Hindi na nila ako ibinalik pa sa lansangan. Sa halip, Mama Mia, ay sinimulan na pala nilang ayusin ang mga dokumento ko. Nakipag-ugnayan sila sa mga social worker. Naghanap ng impormasyon tungkol sa pinagmulan ko. Pero wala talaga silang nakita. Parang bula na lang ako na biglang sumulpot sa mundo. Walang record, walang kamag-anak, walang naghahanap, wala ring naghihintay. Hanggang isang gabi, pinaupo nila ako sa sala pagkatapos kumain. Kinakabahan ako noon. Akala ko ibabalik na nila ako sa lansangan kung saan ako nanggaling. O baka naman, itatapon nila ako sa isang ampunan. O baka aalisin na talaga nila ako sa bahay nila. Pero iba ang sinabi nila, Mama Mia. Melanie, nakangiting tawag ni Ma'am sa pangalan ko. Medyo nangingilid na ang mga luha sa kanyang mga mata. Kaya lalo akong natakot noon. Anong masasabi mo kung magiging bahagi ka na ng pamilya namin? Hindi ko agad naintindihan yon, Mama Mia. Napatingin ako sa kanila, nalilito. Hanggang sa nagsalita yung lalaki. Kung papayag ka, gusto ka sana naming ampunin. Gusto ka naming maging anak. Parang tumigil ang mundo ko. Hindi ako nakagalaw, hindi ako nakapagsalita, at lalong hindi ko alam kung paano ang huminga ng maayos. Ako aampunin? Ako na walang kaalam-alam at walang pinag-aralan? Ako na galing sa lansangan? Ako na walang halaga sa paningin ng karamihan? Bakit ako? Sa lahat ng bata sa mundo, bakit ako? At doon ko unang naramdaman ang bagay na matagal ko na palang hinahanap. Hindi pagkain, hindi pera, hindi ring tirahan, kundi isang pamilya. Hindi ko alam noon na darating ang araw na ako rin mismo, Mama Mia, ay sasaktan at pagtaktaksilan ang 2 taong nagligtas sa buhay ko. At aaminin ko po, yun ang pinakamalaking kasalanan ko sa buhay ko. May mga sugat na madaling maghilom. Kapag nasugatan ng tuhod, ilang araw lang ay mawawala na rin ang sakit. Mawawala ang sugat. At pagkalipas ng ilang linggo, pati yung peklat mawawala. Kapag nilagnat ka, ilang araw lang ay babalik na rin ang sigla mo. Pero may mga sugat na hindi nakikita. Mga sugat na dala ng matinding kahirapan. Mga sugat na dala ng pag-aabandona. Mga sugat na dala ng pakiramdam na wala kang halaga. Yun ang mga sugat na matagal ko nang dala-dala, Mama Mia. At kahit pa napunta ako sa bahay ni na Mommy Raquel at Daddy Fred, hindi agad nawala ang mga sugat na yun sa kalooban ko. Dahil kahit gaano kaganda ang buhay na ibinigay nila sa akin, nanatili pa rin akong takot. Nanatili pa rin ako yung batang lansangan na takot sa mundo. Halos 1 taon ang inabot bago natapos ang lahat ng proseso sa kanilang sinabing mga dokumento, Mama Mia. May mga iba't ibang social workers na paulit-ulit akong kinakausap. May mga dokumentong kailangang asikasuhin. May mga opisyal na gustong makasiguro na wala talagang magulang o kamag-anak na maghahanap sa akin. Hindi ko gaanong naiintindihan noon ang lahat ng mga yon. Ang alam ko lang, araw-araw na akong nagigising sa isang malambot na kama.
Araw-araw akong nakakakain nang hindi naghahanap sa basurahan. Araw-araw akong may kasama. Araw-araw akong hindi nag-aalala kung umulan man sa gabi. At araw-araw mas lalo kong nararamdaman na parang may tahanan na nga talaga ako. Minsan habang kumakain kami ng hapunan ay napansin kong tahimik si Mommy. Oo nga pala, sila ang nagpumilit sa akin na tawagin silang Mommy at Daddy. May hawak siyang sobre noon. Paulit-ulit niya yung tinitingnan. Parang gusto niyang ngumiti pero hindi niya mapigilan ang pagluha. Ano po yun? Tanong ko. Napatingin siya kay Daddy. Ngumiti naman si Daddy bago marahang tumango. At saka iniabot sa akin ni Mommy yung hawak niyang sobre. Hindi pa ako marunong magbasa ng maayos noon. Kaya nung nakita ni Mommy na medyo nahihirapan ako, ay siya mismo ang nagbasa noon. Mama Mia, ang pangalan kong Melanie, pati na rin ang apelido nila ay nakadugtong na. Huminto siya sandali. Ang ibig sabihin nito, approved na ang adoption papers mo. Hindi ko agad naintindihan. Tiningnan ko silang dalawa. Ano pong ibig sabihin ng approve? At ano pong ibig sabihin ng adoption? Ngumiti si Daddy. Ibig sabihin nun, legal ka na naming anak, Melanie. Tahimik akong nakatingin sa kanila. Parang hindi pumasok sa isip ko ang mga narinig ko. Anak. Napakasimpleng salita pero para sa akin noon, para iyong isang bagay na hindi ko kailanman maaabot. Dahan-dahang bumagsak ang mga luha ko nang hindi ko maintindihan kung bakit Mama Mia. Pagkatapos, ay sunod-sunod ng pagpatak ng aking mga luha sa aking mga mata. Hanggang sa tuluyan na nga akong umiyak. Hindi dahil malungkot ako kundi dahil sa wakas, may mga tao na ring pumili sa akin. Sa buong buhay ko, Mama Mia, pakiramdam ko noon ay palagi na lang akong iniiwan. Ngunit sila, pinili nila akong manatili. Mula noon, nagsimula na rin ang malaking pagbabago sa buhay ko. Pinag-aral nila ako, Mama Mia, hindi sa pampublikong paaralan kung saan inaasahan kong mapupunta, kundi sa isang pribadong paaralan, Mama Mia. Nang marinig ko yun ay halos ayaw kong pumasok. Hindi dahil sa tamad ako, kundi dahil takot ako. Takot akong makita ng ibang bata, takot akong pagtawanan, takot akong malaman nila kung sino talaga ako at kung saan talaga ako nanggaling. Na minsan akong namulot ng mga pagkain sa basurahan. Na minsan akong natulog sa karton. Na minsan akong namamalimos sa kalsada. Pero ang sabi ni Mommy Raquel, ang nakaraan mo ay bahagi ng buhay mo, Melanie. Pero hindi yon ang kabuuan ng pagkatao mo. Hindi ko pa lubos iyon na nauunawaan noon. Pero pinanghawakan ko yon, Mama Mia. Dumating ang unang araw ko sa paaralan. Napakalinis ng uniforme ko. Bagong sapatos, bagong bag, bagong mga notebooks. Lahat bago. Pero ang kumpiyansa ko sa sarili ko ay wala. Habang nasa sasakyan kami ay halos sumakit ang tiyan ko sa sobrang kaba. Paulit-ulit kong hinihimas ang palda ko. Paulit-ulit kong inaayos ang buhok ko. Melanie, napatingin ako kay Daddy. Kaya mo yan? Natatakot po ako. Saan naman? Baka kasi pagtawanan nila ako eh. Kung pagtatawanan ka nila, hindi sila mabuting tao at problema na nila yon. Hindi ko alam kung bakit pero gumaan ang pakiramdam ko noon, Mama Mia.
Sa totoo lang, sabi nga ng kasambahay dun sa bahay ay napakaswerte ko raw. Matagal na raw pong naghahangad ng anak ang mag-asawa. Pero hindi sila mabuntis-buntis. Kaya napakaswerte ko raw dahil sa dami ng bata ako ang kanilang napili. At totoo naman yun, Mama Mia. Sa unang linggo ko sa paaralan, pakiramdam ko ay isa akong alien. Iba magsalita ang mga kaklase ko. Iba ang mga pinag-uusapan nila. Halos Ingles ang kanilang usapan. May ilan pa nga nagkukwento tungkol sa mga bakasyon nila sa ibang lugar o ibang bansa. May ilan na nag-uusap tungkol sa mga gadget na hindi ko pa naririnig noon. Habang ako, masaya na ako noon kapag nakakakain ng 3 beses sa isang araw. Madalas akong tahimik, madalas akong mag-isa, at madalas kong isipin na baka hindi talaga ako nababagay sa lugar na yun. Pero hindi ako pinabayaan ni na Mommy at Daddy. Tuwing gabi, tinatanong nila ako tungkol sa klase ko. Tuwing may assignment ako, tinutulungan nila ako. Tuwing may problema ako, nakikinig sila. At Mama Mia, para hindi daw ako mahuli sa mga kaklase ko, ikinuha pa talaga nila ako ng private tutor. Unti-unti natuto akong magtiwala. Unti-unti natuto akong mangarap. Lumipas ang mga taon, Mama Mia. Naging mas maayos ang buhay. Natuto akong magbasa, natuto akong magsulat, natuto akong magsalita ng may kumpiyansa kahit pa sa lingwaheng Ingles. Natutunan ko ring tumawa ng hindi na natatakot. At sa unang pagkakataon, nagsimula akong magkaroon ng mga pangarap. Gusto kong maging matagumpay. Gusto kong masuklian ang kabutihan nilang dalawa sa akin. Gusto kong ipakita sa kanila na hindi sila nagkamali sa pag-ampun sa akin. Pero habang lumalaki ako, hindi ko napapansin, Mama Mia, na may isa ring bagay na dahan-dahang lumalaki sa loob ko. Isang bagay na hindi ko namalayan nung una. Hindi naman galit, hindi naman puot, pero sobrang pagnanais. Paghangad sa mga bagay na wala noon sa buhay ko. Sa umpisa, Mama Mia, simpleng mga bagay lang naman. Mas magagandang damit kahit na magaganda naman ang mga damit na binili sa akin. Mas mga mamahaling gamit. Mas mga magagandang nauusong gadget noon. Normal lang yun para sa isang teenager. Pero habang tumatagal, napansin kong kahit anong ibigay sa akin ni na Mommy at Daddy, parang hindi ako nakokontento. Kapag may bago akong gamit, gusto ko agad ng mas maganda. Kapag may nabili si Mommy para sa akin, may iba na naman akong gustong makita at makuha. At dahil hindi ko naranasan ang mga bagay na yun nung bata ako, para akong taong hindi mabusog-busog. Parang may butas sa loob ko na pilit kong pinupuno. Pero kahit anong ibigay ng buhay sa akin ay hindi yun talaga napupunan. Pagtungtong ko ng high school, naging mas maganda ang itsura ko. Nagbago na rin ang katawan ko, Mama Mia. Siyempre, nagbago na rin ang pananamit ko. Nagbago rin ang tingin ng ibang tao sa akin. Marami nang gustong makipagkaibigan. Marami nang gustong lumapit. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, naranasan kong mapansin ng lahat, hindi dahil may ginawa akong masama, kundi dahil gusto nila ako. Hindi dahil ako yung batang marungi sa lansangan. Hindi dahil ako yung batang walang totoong pangalan. May mga kaklase nang humahanga sa akin. May mga lalaking nagpapakita na ng interes. At hindi ko namalayan, Mama Mia, unti-unti pala akong nalululong sa maling uri ng atensyon. Dahil habang tumatanggap ako ng mga papuri mula sa ibang tao, mas lalo kong nakalimutang pahalagahan ang mga taong totoong nagmamahal sa akin. Ang mga taong unang tumanggap sa akin. Sina Mommy at Daddy.
Ang dalawang taong walang sawang nagbigay ng lahat para sa akin. Hindi ko alam noon na darating ang panahon na mas pipiliin ko ang impluwensya ng mga maling kaibigan kesa sa mga payo nila. At yun ang magiging simula ng unti-unting pagkawasak ng buhay ko na matagal nilang binuo para sa akin. Nang makatungtong ako sa kolehiyo, akala ko talaga, Mama Mia, handa na ako para sa mundo. Hindi ko alam na dun pa lamang magsisimula ang pinakamadilim na kabanata ng aking buhay. May kasabihan na nagsasabing, hindi mo agad napapansin ang pagbagsak mo. Hindi ka raw basta nagigising isang araw na masama ka ng tao. Hindi ka agad nagiging isang napakalaking sinungaling. Hindi ka agad nagiging suwail. Hindi ka agad nawawala sa tamang landas. Nangyayari iyon ng paunti-unti. Parang pagguho ng lupa sa gilid ng bundok. Sa una, maliit na bitak lang. Halos hindi mo mapansin. Pero habang tumatagal, lumalaki iyon. Hanggang isang araw, tsaka mo na lang napagtanto na tuluyan ka ng nahulog. Ganun po ang nangyari sa akin, Mama Mia. Hindi ako naging masamang tao sa isang iglap. Nagsimula iyon sa mga maliliit na bagay. At nagsimula iyon nung pumasok na nga ako sa kolehiyo. Hindi ko makakalimutan ang unang araw ko sa university. Napakalaki ng campus. Mas malaki pa kaysa sa buong lugar na ginagalawan ko noong bata pa ako. May mga estudyanteng naglalakad habang may hawak na mga mamahaling gadgets. May mga sasakyan na mas mahal pa sa bahay ng karaniwang Pilipino. May mga estudyanteng tila walang ibang problema kundi kung saan kakain pagkatapos ng klase. At sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng kakaibang inggit. Hindi dahil wala akong pera, Mama Mia, ha? Sa katunayan, komportable naman talaga ang buhay na binibigay ni Mommy Raquel at Daddy sa akin. Kung tutuusin, alam kong mahal ang tuition sa napakalaking university na yon. Pero habang nakikita ko ang mga kaklase kong lumalaki sa yaman, may bahagi sa akin na nagsasabing kulang na kulang pa rin ako. Hindi ko maintindihan noon kung bakit. Siguro dahil dala ko pa rin ang insecurities ng isang batang lansangan. Siguro dahil pakiramdam ko kahit gaano kaganda ang buhay ko ngayon, hindi pa rin talaga ako totoong nabibilang sa mundo nila. At yun ang kahinaang pumasok sa akin. Kahinaan na pinasok din ng maling mga tao. Nakilala ko sila sa isang group project. Itago natin sila sa pangalang Trisha, Bianca, Jessa at Calvin. Mga anak ng negosyante, mga anak ng politiko, mga taong hindi kailanman nag-aalala kung may kakainin sila kinabukasan. Nung una, Mama Mia, hanga talaga ako sa kanila. Palagi silang masaya, palaging may lakad, palaging may mga bagong gamit. Palaging may mga bagong kwento tungkol sa mga bakasyon, party o shopping. At higit sa lahat, Mama Mia, hanga din ako kasi tinanggap nila ako. Hindi nila ako hinusgahan. Well, hindi din nila alam ang tunay kong nakaraan. Siyempre, hindi ko naman pinagsasasabihan. At sa kauna-unahang pagkakataon, pakiramdam ko noon ay kabilang ako, Mama Mia. Pero mali pala ang pakiramdam na yon. Nagsimula iyon sa simpleng yayaan. Melanie, sama ka sa amin mamaya, ha? Saan? Coffee lang. Akala ko simpleng kape lang. Pero ang isang tasa ng kape nila ay katumbas ng halos ng 1 linggong pagkain ko noong bata ako. Nang makita ko ang presyo sa resibo ay nanlaki ang mga mata ko. Ngunit sila tumatawa lang. Parang walang halaga ang pera. Mama Mia, kahit naman kasi may kaya sina Mommy at Daddy, hindi naman po nila ako inispoiled.
Katamtaman lang talaga ang binibigay nila sa akin. Yung saktong hindi ako mainggit dahil makakakain din ako. Pero sa kanila, hindi lang sila nakokontento sa mga simpleng coffee shop. Yun talagang mga pinakamamahalin, Mama Mia. Yung may mga spa pa sa baba o sa taas ng building. Ganon. Pagkaraan ng ilang buwan, unti-unti akong nasanay sa kanilang lifestyle. Naging regular na ang mga lakad namin. Sa mga mamahaling restaurant, sa mga resort, mga beach trips, mga birthday celebrations, mga overnight sa kung saan-saan. Unti-unti kong natutunan ang mundo nila. Isang mundo na punong-puno ng luho. Isang mundo na punong-puno ng walang pakundangang gastos. Isang mundong walang pakialam sa halaga ng pera. Sa umpisa, kaya pa akong suportahan ni na mommy at daddy. Pero hindi nila alam ang totoong gastos ko. Kapag humihingi ako ng pera, sinasabi kong para sa proyekto. Kahit na panggimik lang naman yun. Kapag humihingi ako para sa libro, hindi ko naman binibili. Pinang-shopping ko lang. At sa unang pagkakataon sa buhay ko ay nagsinungaling ako sa kanila. Naalala ko pa ang unang beses, Mama Mia. Nasa dining table kami, tahimik na kumakain. Mami, kailangan po namin ng additional materials sa school. Magkano? 10,000 pesos po. Agad niya akong binigyan, wala man lang tanong, wala man lang pagdududa. Ganito nila ako pinagkakatiwalaan, Mama Mia. At yun ang masakit isipin ngayon. Dahil sa halip na pahalagahan ko ang tiwalang yun, ay inabuso ko pa. Ang 10,000 yun, hindi naman napunta sa mga materials at projects. Napunta sa isang weekend outing. At nang nakita kong hindi nila nalaman, inulit ko nang inulit. Mama Mia. Habang lumalaki ang mga kasinungalingan ko, mas lumalaki rin ang pangangailangan kong sumabay sa barkada. Ayokong magmukhang mahirap. Ayokong maiwanan. Ayokong maramdamang iba ako. Kaya kahit hindi ko kailangan, bumibili ako ng mga mamahaling gamit. Kahit hindi ko kailangan, nagpapalit ako ng gadget, ng cellphone. Kahit hindi ko kailangan, gumagastos ako ng sobra-sobra. At habang ginagawa ko yun, hindi ko napapansin na dahan-dahan nang nabubura ang mga aral na itinuro ni na mommy at daddy sa akin. Isang gabi, umuwi akong halos alas 12 na. Pagpasok ko sa bahay, nadatnan ko si mommy na naghihintay sa sala. Tahimik siyang nakaupo. May hawak na tsaa. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mukha. Anak, saan ka naman nanggaling? Mahina niyang tanong. Saglit akong natigilan pero mabilis din akong nakapag-isip ng kasinungalingang isasagot. May group project po kami, Mi. Kailangan naming tapusin yun kasi magde-deadline na eh. Tumango lang siya. Ngunit may kakaiba sa kanyang mga mata. Parang alam niyang hindi ako nagsasabi ng totoo. Hindi lang niya ako pinilit, hindi niya ako pinapahiya, at hindi niya ako sinigawan. At yun ang mas lalong nagpapabigat sa konsensya ko. Pero hindi ko pinakinggan ng konsensya ko, Mama Mia. Sa halip na mabago ay mas lalo lang akong lumayo. Lumipas ang mga buwan at dumating ang panahong nagsimula akong makisabay sa mga bisyo ng barkada ko. Hindi naman agad matinding kalokohan. Nagsimula lang yun sa alak at sigarilyo, sa mga parties, sa mga gabing dapat nag-aaral kami pero nasa kung saan-saan kaming lugar. Sa mga desisyong ginagawa dahil gusto naming magsaya. At sa bawat maling hakbang na ginagawa ko, may bahagi ng isip ko na nagsasabing mali ito. Pero hindi ko yun pinakinggan. Mas pinakinggan ko ang sarap ng pakiramdam na may sinasandalan kang barkada. Mas pinakinggan ko ang ego ko na hinahangaan nila. Mas pinakikinggan ko ang kagustuhan kong mapabilang.
Isang gabi habang nasa isang mamahaling restaurant kami, napansin kong halos hindi na uubos ang pera ng mga kasama ko. Isang swipe lang ng card tapos na. Isang tawag lang sa kanilang mga magulang, may pera na agad na dumating. At doon unang pumasok sa isip ko ang isang mapanganib na tanong. Bakit kailangan kong magtipid kung mayaman naman sina mommy at daddy? Hindi ba pamilya naman kami? Hindi ba para sa akin din naman ang mga yun balang araw dahil wala naman silang ibang anak? Simple lang ang mga tanong na yun, pero yun ang unang hakbang patungo sa sobrang kasakiman. At mula roon, nagsimula na akong tumingin sa pera nila hindi bilang biyaya, kundi bilang bagay na may karapatan na kung kunin at angkinin. Hindi ko alam noon na ang simpleng pag-iisip na yon ang magiging ugat ng mga kasalanang sisira sa aming pamilya. At sa susunod na mga buwan, gagawin ko pala ang mga bagay na hindi ko akalaing magagawa ko kailanman, Mama Mia. Yun ay ang hindi na lang basta pagsinungalingan ang mga taong nagligtas sa akin sa kalsada, kundi ang pagnakawan din sila. May mga taong naniniwala na ang pagnanakaw ay ipinanganak na masama. Na ang mga magnanakaw, ipinanganak talaga silang masama na. Dati ganun din ang akala ko eh. Pero habang tumatanda ako, napagtanto kong hindi ganun kasimple ang lahat. May mga magnanakaw, hindi dahil nagugutom sila. May taong mga nagnanakaw dahil sa takot. At meron ding mga taong nagnanakaw dahil unti-unti silang nilalamon ng kasakiman. At yung panghuli, yun ako, Mama Mia. At mas masakit yun dahil hindi ko maaaring isisi sa kahirapan ang mga ginagawa ko. Hindi naman na ako gutom noon eh. Hindi na rin ako palaboy. Hindi na ako natutulog sa bangketa. May bahay na ako. Komportableng kwarto. May pamilya. May edukasyon. May magandang buhay pero pinili ko pa rin gumawa ng mali. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng tukso. Isang hapon, wala sina mommy at daddy sa bahay. May business meeting kasi si daddy, samantalang may charity event naman na pinuntahan si mommy. Ako lang ang naiwan kasama ang ilang kasambahay. Galing ako noon sa isang lakad kasama syempre ang barkada ko. Pagod ako, Mama Mia, at higit sa lahat, ubus na rin ang pera ko. Halos lahat ng allowance ko ay naipambili ko na ng mga bagay na hindi ko naman kailangan. May bagong sapatos, may bagong bag, may mga parties na pinuntahan. At dahil gusto kong makasabay sa barkada, hindi ko na naisip kung gaano kalaki na ang ginagastos ko. Habang paakyat ako sa hagdan, napansin kong bahagyang nakabukas ang pinto ng home office ni Daddy. Hindi ko alam kung bakit ako huminto. Siguro dahil sa curiosity, siguro dahil sa tukso, siguro dahil alam ko na agad ang nasa isip ko. Lumingon-lingon pa ako sa paligid ko, Mama Mia. Nung wala akong nakitang kasambahay ay dahan-dahan akong pumasok doon. Tahimik ang buong silid, naroon ang malaking mesa, naroon ang mga dokumento, naroon ang mga bookshelves at sa ibabaw ng mesa, may nakapatong na sobre, Mama Mia. Bahagyang nakausli ang ilang pirasong tig-1,000 pera. Huminto ang paghinga ko. Para akong batang nakakita ng candy. At sa loob ng ilang segundo, naglaban ang konsensya ko at ang matinding tawag ng tukso. Wag! Sabi ng kabilang bahagi ng isip ko. Pero may isa ding boses na nagsabing, konti lang naman, ang dami niya no, hindi nila mapapansin yan. Mayaman naman sila eh. Sa huli, yun ang boses na pinakinggan ko. Nang araw na yun ay kumuha ako ng 5,000 piso. 5,000, napakaliit na halaga para kina mommy at daddy.
Pero napakalaking halaga para sa konsensya ko. Habang papalabas ako ng silid ay halos marinig ko ang matinding tibok ng puso ko, Mama Mia. Pakiramdam ko mahuhuli na ako anumang oras. Pakiramdam ko may sisigaw, may tatawag sa pangalan ko, may magtatanong. Pero wala naman. Tahimik ang buong bahay at wala pa rin ang mga kasambahay sa paligid. At nang hindi ako nahuli, may bahagi ng sarili kong nakahinga. At yun ang pinakamalaking pagkakamali, Mama Mia. Dahil minsan ang unang tagumpay sa paggawa ng mali ang siyang nagtutulak sa tao upang ulit-ulitin pa ito. Kinabukasan, syempre ginastos ko ang pera. Nagkape kami at nilibre ko ang barkada. Nag-shopping ng konti, nag-picture taking at nag-post sa social media. At habang nakangiti ako sa mga litrato, wala ni isa sa kanilang nakakaalam kung saan nanggaling ang perang ginagastos ko. Hindi rin nila alam na unti-unti nang namamatay ang konsensya ko. Lumipas ang ilang mga linggo, walang nakapansin, walang nagtanong, walang nag-akusa. Kaya inulit ko yun, Mama Mia. Sa pagkakataong yun, ay 8,000 naman. Pagkatapos ay 10,000. Pagkatapos ay 15,000. At habang tumatagal parang nagiging mas madali. Parang wala ng bigat. Parang normal na lang na ginagawa ko yun at hindi na sumusundot-sundot ang konsensya ko. Pero may isang tao palang nakapansin. Hindi dahil nahuli niya ako, kundi dahil kilala niya ako. Si Mommy. Isang gabi habang kumakain kami ng hapunan ay napansin kong kakaiba ang katahimikan niya. Hindi siya gaanong nagsasalita, hindi rin siya gaanong umingiti. Maya-maya pa ay tumingin siya sa akin. Melanie? Napatingin ako sa kanya. Masaya ka ba, anak? Nagulat ako dahil hindi yon ang inaasahan kong tanong. Opo. Tumango siya. Pero parang may lungkot sa kanyang mga mata. Parang ang layo mo na kasi nitong mga nakaraang buwan, anak. Napahigpit ang hawak ko sa kutsara. Hindi ako nakasagot. Kung may problema ka, alam mo naman siguro na pwede mo naman kaming kausapin ng daddy mo, 'di ba? Ngumiti ako. Yung peking ngiti na madalas ko nang gamitin noon. Wala po, Mami. Masaya po ako at wala po akong problema. Pero parang pareho naming alam na nagsisinungaling ako. Habang lumilipas ang panahon, lalo akong nalulubog sa mga maling desisyon. Mas maraming parties, mas maraming pagsisinungaling, mas maraming pera ang nawawala sa bahay. At kasabay noon ay mas madalas ko na ring marinig ang mga pagtatalo ni na Mommy at Daddy. Hindi tungkol sa negosyo, hindi tungkol sa pera o tungkol sa trabaho, kundi tungkol sa akin. Minsan habang bumababa ako ng hagdan ay narinig ko sila. Hindi ko na siya makilala. Boses yun ni Mommy. Teenager lang siya, Raquel. Sagot naman ni Daddy. Hindi, Fred. May mali talaga. Tahimik si Daddy at narinig ko ang sumunod niyang sinabi. Kailangan natin siyang tulungan. Hindi ko alam kung bakit pero sa halip na maantig ay nainis pa ako noon. Pakiramdam ko kasi ay pinapakialaman nila ang buhay ko. Pakiramdam ko ay sobra silang mahigpit. Hindi katulad ng mga magulang ng mga kaibigan at kabarkada ko. Hindi ko naisip na ginagawa lang nila yun dahil mahal nila ako. Dumating ang panahon na hindi na lang basta pera ang ninanakaw ko sa bahay. Pati na mga gamit, mga relo, mga maliliit na alahas, mga bagay na alam kong hindi agad mapapansin. Ibinibenta ko ang mga yon, pagkatapos ang pera ay gagastusin. Paulit-ulit ko lang ginagawa yon hanggang sa isang araw tuluyan ng napuno si Mommy. Hating gabi na nung kumatok siya sa pintuan ng silid ko. Pagbukas ko ng pinto ay nakita kong namumugto ang kanyang mga mata. Parang matagal siyang umiyak.
Hindi ko makalimutan ang itsura niya nung gabing yun. Dahil yun ang unang pagkakataon na nakita kong nasasaktan siya dahil sa akin. Melanie, sabihin mo lang sa akin ang totoo. Ikaw ba ang kumukuha ng mga nawawalang gamit dito? Mabilis akong umiling. Hindi po. Isa na namang kasinungalingan. Isa na namang pagtataksil. At kahit alam kong nasasaktan siya ay pinili ko pa ring magsinungaling. Dahan-dahan siyang napaupo sa gilid ng kama ko. At maya-maya pa ay umiyak siya. Hindi galit, hindi naninisi, kundi umiyak lang. At sa pagitan ng kanyang paghikbi ay sinabi niya ang mga salitang hanggang ngayon ay tila minumulto pa rin ako. Ano pa ba ang kulang, anak? Tahimik akong nakatayo. Hindi makatingin, hindi makasagot. Kung may kailangan ka, ibinibigay naman namin. Kung may problema ka, tinutulungan ka naman namin. Mas lalo siyang umiyak habang nagsasalita. Pero wag mo naman sanang sirain ang sarili mo, Melanie. Sa gabing yun, may pagkakataon pa sana akong magbago. May pagkakataon pa sana akong umamin. May pagkakataon pa sana akong humingi ng tawad pero hindi ko ginawa. Dahil sa halip na pagsisihan ng mga kasalanan ko, mas pinili ko pang itago ang mga yon. At hindi ko alam na malapit nang dumating ang araw na hindi na pera ang magiging problema ko, kundi ang mas mga mapanganib pang bagay. Ang mas lalong pagkalulong sa bisyo at ang mga taong magtutulak sa akin sa pinakamadilim na bahagi ng buhay ko. Kung may isang bagay na natutunan ako sa buhay ay eto yon. Hindi ka naman basta-bastang nalulunod. Nagsisimula iyon sa pag-apak mo sa mababaw na bahagi ng tubig. Pakiramdam mo kontrolado mo. Pakiramdam mo kaya mong bumalik anumang oras. Pero habang lumalalim ka ng lumalalim, hindi mo namamalayang wala ka na palang matapakan. At kapag napansin mo yun, masyado nang malayo ang pampang. Ganun ang nangyari sa akin, Mama Mia. Akala ko noon kaya kong kontrolin ang lahat. Akala ko kaya kong huminto kahit kailan ko gustuhin. Akala ko matalino ako. Pero mali pala ako. Pagsapit ko ng 2 taon sa kolehiyo, mas lalo akong naging malapit sa barkada. Halos araw-araw na kaming magkasama. Mas madalas ko pa silang makita kaysa kina mommy at daddy. At habang tumatagal, mas lalo akong naiimpluwensyahan ng paraan ng pamumuhay nila. Lahat para sa kasiyahan, lahat para sa excitement, lahat para sa thrill na para bang wala ng bukas. Isang gabi pagkatapos ng klase ay niyaya nila ako sa isang private party. Hindi yun ang unang party na nadaluhan ko pero iba ang party na yun. Masing grande, mas magulo, mas maraming tao, mas maraming alak, mas maraming bagay na hindi dapat ginagawa. Pagdating namin sa resort kung saan ginanap yung party ay agad kong napansin ang malakas na musika. Halos umuuga na ang sahig sa sobrang lakas ng tugtog. May mga taong sumasayaw, may mga umiinom, may mga nagtatawanan. At may ilan ding halatang wala na sa tamang wisyo. Hindi ako komportable. Sa totoo lang gusto ko nang umuwi pero ayokong mapag-iwanan. Ayokong magmukhang mahina kinabukasan. Ayokong isipin nilang hindi ako marunong makisama. Kaya nanatili ako. At yun ang isa na namang pagkakamali, Mama Mia. Bandang 11:00 na ng gabi, umupo kami sa isang sulok. Nagtawanan at nagkukwentuhan at nag-iinuman. Hanggang sa may inilabas si Calvin. Maliit na pakete. Hindi ko agad naintindihan kung ano yon. Pero nung makita ko ang reaksyon ng iba, alam kong hindi iyon ordinaryong bagay. Kaya mo pa ba? Nakangiting tanong ni Tricia sa akin. Kinabahan ako. Ano yan? Tumawa silang lahat
Relax, subukan mo lang. Umiling ako. Hindi, ayoko. Sa pagkakataong yun ay tumanggi ako at dapat doon na natapos ang lahat pero hindi. Sa mga sumunod na linggo, paulit-ulit nila akong hinihikayat. Hindi naman nila ako pinipilit, hindi naman nila ako tinatakot. Mas mapanganib pa nga ang ginagawa nila. Ginagawa nilang normal ang bagay na yon. Ginagawa nila na parang walang masama doon. Ginawa nilang parang bahagi lang iyon ng kasiyahan. At habang nakikita kong ginagawa iyon ng mga taong nakapaligid sa akin, nang tila walang nangyayaring masama, unti-unti ring humina ang pagtutol ko. Hanggang isang gabi, Mama Mia, sumuko ako. Hindi ko na idedetalye ang mismong nangyari. Ang mahalaga ay ito. Mula sa araw na yun, nagsimula ang isang panibagong pagkasira sa buhay ko. Sa umpisa, paminsan-minsan lang naman. Kapag may party lang, kapag may lakad, kapag may espesyal na okasyon. Pero habang tumatagal, mas nagiging madalas, mas nagiging regular, mas humirap tanggihan, at higit sa lahat, mas mahal. Doon nagsimulang lumala ang problema ko sa pera. Hindi na sapat ang allowance, hindi na sapat ang mga kasinungalingan ko, hindi na sapat ang mga bagay na naibebenta ko. Mas lumalaki ang pangangailangan ko. At kasabay noon, mas lumalaki rin ang mga kasalanan ko. Mas dumadami ang ninanakaw ko, mas dumadami ang tinatago ko, at mas lumalalim ang sugat na naiwan ko sa mga magulang ko. Unti-unti ring naapektuhan ang pag-aaral ko, Mama Mia. Dati kahit papaano ay maayos pa naman ang mga grades ko. Pero ngayon pabagsak na talaga. May mga klase na akong hindi pinapasukan. May mga assignments at projects na akong hindi ginagawa. May mga pagsusulit na akong hindi ko pinag-aaralan. At sa tuwing tatawag ang eskwelahan sa bahay, may bago na naman akong kasinungalingan. Palagi akong may dahilan. Palagi akong may palusot. Palagi akong may isisisi sa iba. Sa iba ko sinisisi maliban sa sarili ko. Isang gabi umuwi akong madaling araw na. Tahimik akong pumasok sa bahay. Akala ko tulog na lahat ng tao. Pero nang buksan ko ang ilaw sa sala, muntik na akong mapaatras. Nakita ko doon si Daddy. Mag-isa, nakaupo, naghihintay. Hindi naman siya mukhang galit. Mukha siyang disappointed. At yun ang mahirap sa akin. Melanie? Po? Sabi ko nang napalunok ng sarili kong laway. Halika, maupo ka. Umupo ako sa tapat niya, tahimik. Mabigat ang hangin sa paligid namin. Pagkatapos ng ilang segundo ay nagsalita siya. Masaya ka ba talaga sa buhay mo ngayon? Nagulat ako. Pareho sila ni Mommy. Parehong tanong, parehong pag-aalala. Pero parehong kasinungalingan din ang sinagot ko. Opo. Tumango siya. Alam mo ba kung gaano ka namin kamahal? Napababa ako ng tingin. Tahimik siya sandali. Pagkatapos ay ngumiti ng bahagya. Naaalala mo nung unang beses kang dumating dito? Takot na takot ka kahit ang humawak ng kutsara. Kinakain mo agad lahat kasi akala mo may mang-aagaw. Parang may kung anong sumaksak sa dibdib ko, Mama Mia, dahil naaalala ko rin yon. Naaalala ko kung gaano nila ako inalagaan, kung gaano nila ako minahal, kung gaano nila ako tinuring na sariling anak kahit hindi naman kami magkadugo. At sa isang iglap nakaramdam ako ng matinding hiya. Pero hindi sapat ang hiyang yun para baguhin ko ang sarili ko. Kung may problema ka, sabihin mo lang. Wala tayong hindi kayang ayusin bilang isang pamilya. Pamilya.
Napakagandang salita pero nung panahon na yun mas mahalaga pa rin sa akin ang barkada. Mas mahalaga pa rin sa akin ang luho. Mas mahalaga pa rin sa akin ang mga bisyong unti-unting sumisira sa akin. Kaya naman nagsinungaling na naman ako. Wala po akong problema. Tumingin siya sa akin ng diretso sa mga mata ko. Parang naghahanap ng katotohanan pero wala siyang makita. Pagkalipas ng ilang araw ay napansin kong may pagbabago sa bahay. Mas maingat na sina mommy at daddy. Mas maingat sa pera, mas maingat sa mga gamit. Mas maingat sa mga mahahalagang bagay. Unti-unti nilang inilalagay sa mas ligtas na lugar ang mga alahas, ang mga dokumento, ang mga mamahaling kagamitan. Hindi man nila sinasabi ng direkta pero alam kong may hinala sila. At alam kong ako ang dahilan. Mama Mia, ikinakandado at inilalak na nila ang kwarto nila pati na rin ang home office ni Daddy. Dumating ang panahon na hindi na sapat ang pagnanakaw. Hindi na sapat ang pagsisinungaling. Hindi na sapat ang allowance. At sa unang pagkakataon nakaramdam ako ng desperasyon. Desperasyong manatili ang buhay na nakasanayan ko. Desperasyong magkaroon ng pera. Desperasyon na wag maiwan ng barkada. Hindi ko alam noon na ang desperasyon na iyon ang magtutulak sa akin sa pinakamasamang desisyong ginawa ko. Isang desisyon na hindi lamang sisira ng tiwala ng mga magulang ko, kundi sisira rin sa pangalan ng isang taong wala namang ibang ginawa kundi mahalin ako bilang anak. At Mama Mia, nung dumating ang panahon na yun, wala na akong ibang magawa para baguhin pa ang mga nangyari. Habang tumatagal lalo po akong nahihirapan. Hinigpitan ni na mommy at daddy ang allowance ko. Tinanggal din nila ang mga credit cards na ginagamit ko. Mas naging mahigpit sila sa pera. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, muli kong naramdaman ang takot na mawalan. Hindi na gutom ang kinatatakutan ko kundi ang pagkawala ng marangyang buhay na nakasanayan ko. Galit na galit ako noon sa kanila. Pakiramdam ko pinagdadamutan nila ako. Hindi ko makita na sinusubukan lang nila akong iligtas noon. Ang nasa isip ko, sila ang kontrabida at ako ang biktima. Dumating pa sa puntong sinubukan kong manipulahin si Daddy. Hindi dahil mahal ko siya, hindi dahil may nararamdaman ako para sa kanya, kundi dahil desperado akong makakuha ng pera. Oo, Mama Mia. Sa sobrang kabaliwan ko sa pera, nagawa kong akitin si Daddy. Melanie, ano ba? Seryoso ang mukha niya. Anak ang turing ko sa'yo. Dugot laman ko. Bakit ka nagkakaganyan? Napahiya ako at sa halip na matauhan ay mas lalo akong nagalit. Dahil muli kong hindi nakuha ang gusto ko. At doon nagsimulang mabuo ang pinakamadilim na plano sa isip ko. Plano na habang naaalala ko ngayon ay kinikilabutan pa rin ako, Mama Mia. Isang gabi, umuwi si Daddy na nakainom mula sa isang business gathering. Wala si Mami dahil nasa probinsya para dalawin ang kanyang mga kamag-anak. Nakakita ako ng pagkakataon. At sa halip na piliin ang tama ay pinili ko ang mali. Pinili kong gumawa ng kwento. Pinili kong magpanggap at pinili kong sirain ang taong nagligtas sa akin. Hindi ko na kailangang isa-isahin ang lahat ng detalye, Mama Mia. Basta ito yung nangyari. Nang akusa ako. Nagbintang ako. At naniniwala ako na magtatagumpay ako. Akala ko kakampi sa akin ang lahat. Akala ko mananalo ako. Akala ko kontrolado ko ang sitwasyon. Hindi ko alam na matagal nang naghihinala sina Mommy at Daddy dahil sa mga pagnanakaw. Hindi ko alam na naglagay pala sila ng mga security cameras sa ilang bahagi ng bahay. At nang lumabas ang katotohanan, gumuho ako, Mama Mia. Isa-isang lumabas ang mga ebidensya, ang mga pagnanakaw, ang mga pagsisinungaling,
ang mga pagtatangkang manipulahin ng sitwasyon. At ang pinakamalala, ang katotohanang nagsinungaling ako. Hanggang sa wala nang naniwala sa akin, wala nang nagtanggol, wala nang kumampi. Maging ang mga kabarkada kong kasama kong gumastos sa pera ay isa-isang naglaho. Mama Mia, opo, inakusahan ko ang daddy ko na sinubukan akong halayin kahit hindi naman totoo. Ang ginawa ko ay sinaktan ko ang sarili ko. Hindi ko maisip kung bakit ko nagawa iyon. Pinunit ko ang damit ko tapos nag-iiyak ako. Nataranta ang mga katulong at si daddy noon ay lasing pa. Agad umuwi si mami at dun nga nabunyag ang lahat dahil may CCTV cameras pala. At dahil dun, Mama Mia, ay pinalayas ako ni na mami at daddy. Umalis ako. Nang mawala ako sa bahay nila, pakiramdam ko ay malaya ako. Pero ilang linggo lang ang lumipas ay naubos ang pera ko. Naubos ang mga kaibigan ko. Naubos ang mga dahilan para ngumiti. At muli kong nakita ang sarili ko sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Sa lansangan. Mas masakit pala ang bumalik kapag alam mong kung ano ang pakiramdam na magkaroon na ng tahanan. Mas masakit pala ang gutom kapag minsan ka nang nabusog. Mas masakit pala ang lamig kapag minsan ka nang nagkaroon ng masarap na kama. Mas masakit ang pag-iisa kapag minsan ka nang minahal. Unti-unti akong nangangangayat, unti-unti akong nawalan ng pag-asa. At maraming gabi na iniisip kong tapos na ang buhay ko. Lumipas ang ilang buwan. Wala na ang dating Melanie. Wala na ang magagarang damit. Wala na ang mga parties. Wala na ang mga barkada. At ang natira na lang ay isang babaeng punong-puno ng pagsisisi. Hanggang isang araw, Mama Mia, nakita ko silang muli. Sina Mommy at Daddy. Hindi ko alam kung paano ako haharap sa kanila. Hindi ko alam kung paano ako titingin sa mga mata nila. Kaya tumalikod ako. Tinano kong magtago. Pero bago pa ako makalayo ay tinawag nila ako. Melanie? Parang bumalik ang lahat ng alaala. Unti-unti akong napaiyak. Akala ko sisigawan nila ako. Akala ko isusumbat nila ang lahat. Akala ko sasabihin nilang nakuha ko ang nararapat sa akin pero mali ako. Ang narinig ko ay, "Anak, umuwi ka na." Anak, matagal ko nang hindi narinig ang salitang yon. At dun ako tuluyang bumagsak. Mama Mia, hindi naging madali ang pagbabago. Lalo na kung ikaw mismo ang sumira sa buhay mo. Sa mga unang buwan ng pagbabalik ko sa bahay ay punong-puno ng hiya. Nahihiya akong humarap sa kanila. Nahihiya akong umupo sa pagkainan. Nahihiya akong tumingin sa salamin, pati na rin sa mga kasambahay ay nahihiya ako. Pero hindi ako sumuko. Hanggang sa isang araw, tinanong ako ng Mommy at Daddy, "Anak, payag ka ba kung ipasok ka namin sa rehab?" Sa pagkakataong yun ay hindi na ako kumontra. Tumangulang ako, Mama Mia. At dahil doon, agad nila akong niyakap. Agad nila akong sinabihan na mahal nila ako. Ipinasok nga nila ako sa rehab. 6 na buwan ako doon. Madali lang naman ako doon, Mama Mia, dahil matagal na rin namang hindi nakakatikim ng droga ang katawan ko. Simula nung maubos ang pera ko. Wala din namang tumatanggap sa katawan ko bilang kabayaran sa droga dahil naging marungis nga ako sa kalsada noon. Mama Mia, pagkatapos ng 6 na buwan ay nakalabas ako. Sinundo ako ni na Mommy at Daddy.
Pagkatapos noon ay pinakain nila ako sa isang mamahaling restaurant. Anak, gusto mo bang bumalik ulit sa pag-aaral? Tumango ako. Pero hindi na ako nag-aral sa isang prestihiyosong university. Sabi ko, gusto ko dun sa pampubliko. Dahil gusto kong makita ang paghihirap ng ibang tao para mapahalagahan ko ang lahat ng meron ako. Hindi naman kumontra sina mommy at daddy. Pinag-aral nila ako, Mama Mia, hanggang sa nakapagtapos ako. Oo, Mama Mia, maswerte ako dahil kahit sa pinakamadilim na bahagi ng buhay ko, may mga tao pa rin na umakay sa akin paalis sa kadilimang iyon. At ngayon, may sarili na po akong pamilya. May anak na rin ako. Kasama ko pa rin sina mommy at daddy sa isang tahanan. Ngayon, Mama Mia, masasabi kong fulfilled na ako. May asawa, may trabaho, at may pagkakataon akong itama ang mga pagkakamaling minsan kong ginawa. Kung may aral mang iniwan ng buhay sa akin ay eto yun. Hindi lahat ng taong nagmamahal sa atin ay mananatili sa atin habang buhay. Hindi lahat ng tao na ating masaktan ay paulit-ulit tayong aakayin. At hindi dahil hindi natin sila kadugo ay hindi na nila tayo pwedeng mahalin. At lalong hindi ang mga kaibigan, hindi ang mga barkada ang magbibigay ng fulfillment sa sarili mo, kundi ang kakontentuhan sa buhay na ibinigay sa iyo. Hanggang dito na lamang po, Mama Mia, at maraming salamat. Nawa po ay may natutunan ang inyong mga tagapakinig sa naging kwento ng buhay ko. Lubos na gumagalang, Melanie. Grabe ang haba, tsaka ang ganda ng kwento ni Melanie, ano? Ako ay masaya dahil nakabangon ka. Ako ay masaya dahil successful ka na ulit. Ako ay masaya dahil masaya ka. Yun ang importante. Pero sana nga, hindi na pamarisan ng ibang mga kabataan ang iyong naging kwento. Sa totoo lang, napakaswerte mo dahil naampun ka na, minahal ka pa ng totoo kahit hindi mo mga kadugo ang mga taong yon. At nakita rin natin sa kwentong ito na iba talaga ang nagagawa ng bisyo. Kita mo, pinagbintangan niya. Inakusahan niyang hinahalay siya ng taong nagturing sa kanyang anak. Buti na lang may mga CCTV nun. Charot. Anyways, maraming salamat, Melanie. At sure ako na marami ang na-inspire dito sa kwento mo. Sa mga na-inspire dyan, sa mga gustong iparinig ito sa kanilang mga anak, ay nako, ang gawin nyo ay i-share ito sa inyong mga social media. Huwag nyong itago. Charot. I-like at i-share at syempre, mag-subscribe na rin kayo dito sa ating channel kung hindi pa po kayo subscriber at mag-click ng notification bell para lagi po kayong na-update sa tuwing meron tayong bagong upload. Ay, anak ko, bago pala magpapaalam na sana ako, pero bago yan, mag-hello muna ako sa ating mga Kasuki! Hello mga Suki! Hello sa ating mga members, maraming salamat sa pananatili. Ayon, hi ako kay Rosel Espinosa, Alpha Garcia, Abdullah Wahab, Christina Aure, Marlia Guiana Shane, Miriam Gutierrez, Rose Arevalo, Rico Sedanco, Colleen Bueno, Gimaras Girl, Benson Boysers, Mac Dax, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, hello din kay Gail Easy, kay Mila Raduban, at kay Freaky. Maraming salamat sa pananatili at lagi niyong nandyan para sa akin. I love you. Mwah, mwah, mwah. Sa mga ating tagapakinig po na mga subscribers, bukas na po ako babawi sa pagbati sa inyo, ha? Dahil medyo mahaba na ang ating kwento. Maraming salamat. Mag-share kayo ng inyong sariling karanasan. I-email lang sa mamamia cdo0317@gmail.com. Paalam! Ingat po kayo palagi. Mwah! Bye-bye!